Gamer ka ba? Ano ang masasabi mo sa panukalang iban ang violent video games sa Pilipinas? The reality is gaming is not going anywhere anytime soon, and we can't pretend na banning video games is gonna solve that problem. Kasi hirap sa Senate eh. Gusto natin lagi parang theater act eh. Parang huho! Tinan mo siya pinapagalitan instead of actual na consequence sa mga nangyayari. So are we just gonna keep blaming every freaking violent video game out there for any tragedy that happens in the future? Ang mga ganitong uri ng laro kasi ang isa sa mga tinitigin ng anggulo sa nangyaring mass school shooting sa Tacloban nitong June 22. Pero pag-ban ba sa violent video games ang solusyon? Let's not be violent. Pag-usapan natin to. Tatlo ang namatay at 20 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ang isa sa mga namaril na pag-alamang mahilig daw maglaro ng ultra-violent game na Gorebox. Dahil dito, mag-iimbestiga ang Senado kung may naging papel ang online video games sa ganitong karahasan. Inimbitahan nila ang Germany-based developer ng laro na si Felix Philips sa pagdinig para pag-usapan ang age safeguards at content moderation ng Gorebox. Pero tumanggi itong dumalo. Nagpahayag ng pagkadismayan si Senator Risa Hontiveros at sinabing nakikipag-ugnayan na rin sila sa embassy para hikayatin ang developer na humarap sa Senado. Samantala, sinusulong ng DILG ang pag-aaral ng mga patakarang maglilimita o magbabawal sa mga access sa mga violating online video games. I believe also that games espousing violence like Gorebox should be permanently banned from the Philippines. Sinabi naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na iban ang mga violenteng video game. Actually, napag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Ang mga gamers may violent reactions. Oh my God. Nasa Senado na yung issue about banning video games. Bro! This is embarrassing. We're tired. We're so tired. We are so tired with your circus, with your clownery. Huwag na kayong dumagdag. Dismayado rin sa planong pag-ban ng video games ang isa sa pinakakilalang Pinoy gaming content creators na si Dino Cornel. Ang mas kilala bilang Ultimate Nerd. Giit niya, hindi pagbaban sa video games ang solusyon sa mas malalim na problema. Banning video games is a misinformed and misguided solution to a bigger problem. We have to learn how to live with video games responsibly. Ang aminadong gamer na si Senator Bam Aquino tutol din sa pagbaban ng mga video game. Sa halip na magpatupad ng blanket ban, mas makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restrictions para sa larong may mature rating. Karamihan sa mga ganitong violent video game ay may age rating na hindi irerekomenda para sa mga menor de edad. Kaya para sa ilan, ang mas malaking tanong ay hindi kung dapat ba itong ipagbawal, kundi kung paano ito nakakarating sa mga batang hindi naman dapat naglalaro nito. Pero ang tanong pa rin, may direktang connection nga ba ang violenting video games sa karahasan? Ayon sa American Psychological Association, may ilang pag-aaral na nagsasabing pwedeng magdulot ang mga violent video game ng pagtaas ng aggressive thoughts o aggressive behavior sa maikling panahon. Pero iba ito sa pagsasabing magiging mamamatay tao o mass shooter ang mga taong naglalaro. Wala rin daw matibay na ebidensyang nagpapatunay na mga violent video game ang direktang sanhi ng mga mass school shooting. Ayon sa kanila, ang mga ganitong trahedya ay kadalasang bunga ng mga pinagsama-samang salik tulad ng bullying, mental health issues, madaling access sa baril, at iba pang social at environmental factors. Ibig sabihin, hindi sapat na sa isang video game lamang sisihin ang isang mas malalim na suliranin. Sa totoong buhay, walang reset o extra life. At kung gusto talaga nating maiwasan ang susunod na trahedya, baka hindi lang screen ang dapat nating tinitignan, kundi ang mga senyales na matagal nang humihingi ng atensyon. Ako po, si Aris Galang, ang inyong bigating digital reporter para sa FYP for your perspective.